Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 8. Pagkatapos pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim, "Bakit mo kami ginaganito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Medyanita?" Pagalit nilang tanong. "Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin," sagot ni Gideon. "Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Medyanitang sina Oreb at Sib. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan?" Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na sa ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Medyanita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon, "Maaari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang 2 hari ng mga Medyanita na sina Seba at Salmona." Ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, "Bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Seba at Salmona." Dahil dito, sinabi ni Gideon, "Kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Seba at Salmona, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto." Pagkasabi nito ay nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Sinabi niya sa kanila, "Tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ni sina Seba at Salmona ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000,000, sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila." Dumaan sina Gideon sa gilid ng ilang, sa silangan ng Noba at Hogbeha, saka biglang sumalakay. Tataka sana sina Seba at Salmona, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng 2 haring Medyanita. Nang magbalik sina Gideon mula sa labanan, sa pasong Heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot, at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kaniyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, "Natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Seba at Salmona. Kahit na nooy lupaypay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon." At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy, at sa pamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos, giniba niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Pagkaraan, tinanong niya sina Seba at Salmona, "Anong hitsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor?" "Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari," sagot nila. Sinabi ni Gideon, "Sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ninyo sila pinatay, ay hindi ko rin sana kayo papatayin." At sinabi niya sa pinakamatanda niyang anak na si Heter, "Patayin mo sila." Palibhasa'y bata, natakot itong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni Seba at Salmona kay Gideon, "Bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaring pumatay ng tao." Kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa liig ng kanilang mga kamelyo.
Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, "Ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midyanita. Ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga Midyanita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto." Sumagot sila, "Buong puso naming ibibigay sa iyo." Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari at Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa liig ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Opra na kaniyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kaniyang sambahayan. Lubusang natalo na Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak na isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang-matanda na nang mamatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kaniyang ama sa Opra, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Beret. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel.